Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Merong movement ngayon si Donald Trump. Lalong pinalakas niya ang puwersa sa Hormuz dahil sa tinatawag niyang Project Freedom. Kung noong nakaraang 2 buwan ay yung pangbubumba ni Donald Trump, yung pag-atake, ang gera ay tinatawag ni Trump na Operation Epic Fury. Epic Fury ngayon ay Project Freedom or Operation Freedom. Freedom, ibig sabihin ay mayroong bibigyan ng kalayaan. Ito na yata yung mga tao diyan sa Iran na bibigyan ng kalayaan ng Amerika. Di ba? Dahil sa sistema ng Ayatollah regime na sobrang higpit at pinagpapatay yung mamamayan na kontra sa rehimen. Kaya Operation Freedom or Project Freedom, napakarami pala ng asset na pinadala ni Trump pandagdag sa force, sa puwersa na nandyan na mismo sa Iran, na dati meron na daw 50,000 ka trupa ng Marines ang naka-standby sa Iran ngayon, ready to go. At ngayon ay nalagdagan, kumuha sa Iran, kumuha sa Germany si Trump ng karagdagang trupa na 15,000 daw, sabi ng ibang sources. 15,000 Marines at sundalo kinuha ni Trump sa Germany. Yung iba sa Europe. Meron pang ibang bansa na kinuhaan ni Trump. Yung mga hindi tumulong kay Trump, kinuha niya yung mga doon, yung mga personnel ng US at dadalhin sa Hormuz. Para daw ito, isa sa purpose nito ay mag-escort sa lahat ng oil tankers na papasok at lalabas ng Hormuz para magiging safety. At kapag mayroong haharang sa kanilang daanan, sabi ng CENTCOM ng Amerika, Central Command, na papasabugin nila kung sino man ang haharang diyan ng mga IRGC. Kaya ito yung maganda. Dahil Operation Epic Freedom Freedom. Malaya nang makakabili ang mga oil tankers ng iba't ibang bansa, pero naka-escort ang Amerika. Ngayon, bakit hindi umi-escort ang NATO? Meron namang mga oil tankers ang NATO diyan . Kaya yun ang ating pinagtataka. Sobrang kaduwagan ng taga-NATO pagdating sa giyera. Kaya pala ay humihingi sila ng tulong kay Trump. No? Kaya pala ang NATO ay merong US bases ang Amerika sa NATO. Of course, sa Saudi meron din. Sa UAE ay meron din base ang Amerika. Di bali na sa Saudi at UAE, nagbabayad ang mga yan sa Amerika. Iwan ko lang sa NATO kung nagbabayad sila sa Amerika para sa mga personnel at US bases. Okay, so ito na, video courtesy ng Times Now. Atin pakinggan. So ito na, US warships enters Hormuz. Trump sends naval force into Hormuz. Ito, pandagdag to. Konfrontasyon na naman, mga kababayan, no? The United States is now directly entering the Strait of Hormuz crisis. U.S. Central Command says Project Freedom will begin Monday to restore navigation for commercial ships stranded in the region. Washington says several countries requested U.S. help to move vessels safely through the critical oil mga corridor. bansa talaga na tumawag kay Trump at nagpapatulong na yung kanilang mga oil tankers ay i-escort ng warships ng Amerika para makapasok labas sa Hormuz na hindi ma-hijack nitong IRGC Mosquito fleets. Hindi ma-hijack ng yung naka-speedboat lamang na mga pirates ng IRGC, mga pirata . Walang barko . Paano mo matawag na naval asset yung mga speedboat lang? Parang taga-Somalia lang sila kung ganun. Di ba? Nang-hijack lang . Kaya kailangan ng escort warships. Malalaki kasi itong oil tanker kasing lagi ito ng 3 basketball court. Ganyan kahaba at kalapad yung mga oil tankers na yan. May lulan yan na 3 million bariles yung mga tanker na yan. Kaya malalaki. At kailangan ng mag-escort dyan ay malalaking barko rin ng Amerika. Mga destroyers.
Okay, kaya hindi lang pag-atake pala itong Project Freedom, hindi lang to pagbomba dyan sa Iran, kung bubumbahin man yan, kundi pinaka-importante nito ay ang freedom of navigation nitong mga oil tankers ng iba't ibang bansa. Hindi lang ng Amerika yan eh. Hindi lang oil tankers ng Amerika yan. Sa iba't ibang bansa yan. At ang nagbabantay ay Amerika. Kaya saludo tayo sa Amerika, lalo na kay Donald Trump. Yan, Donald Trump, napaka astig na presidente, hindi natatakot, kahit na tinatamaan na sa tainga, di ba? Nang bala, butas yung taingan niya eh. Tapos nandyan pa rin, nagsalita pa rin. Grabe. Balik. Countries from all over the world have asked the United States if we could help free up their ships, which are locked up in the Strait of Hormuz. CENTCOM says Project Freedom will involve guided missile destroyers, more than 100 aircraft, unmanned platforms, and nearly 15,000 troops. The Pentagon says the mission is defensive, but the scale of the deployment signals Ayan. Washington is preparing for possible Of course, confrontation talagang if the handang-handa ang operation is Amerika kung ano naman challenged. ang mangyayari diyan sa mga konfrontasyon na yan. Pero yung 15,000 troops na yan na sinasabi, yan lang yung galing ng Germany at isang bansa pa diyan sa Europe. Yung dating nandyan na naka-standby na nasa 50,000 troops ng US Marines ay ang purpose noon ay invasion of Kharg Island and also invasion of the mainland Iran. Iba itong sa escort eh. Sa escort, 15,000 personnel or 15,000 Marines ng Amerika, naka-assign yan sa escorting lamang ng mga barko. Ito yung bagong puwersa na galing ng Europe na winidraw ni Trump from Germany at doon pa sa isang bansa sa Europe na hindi tumulong kay Trump. Kaya ito na yung nagpahiwatig ng total shift of global politics na hindi na NATO and Amerika. Ay baka Russia and Amerika na sa susunod, pero hindi mangyari yun. Si Donald Trump ay all-American talaga yan, Donald Trump. Noon pa man, ang mga ninuno niyan ay Amerikano talaga yan. Walang dugong ano yan, hindi katulad nung mga congressman, congresswoman na mga Democrats sa US. Mga lahing Indian, yung isa ay lahing Somalian. Siyempre kapag Somalia, baka ang parents nung babae na yon na congresswoman na dagdak ng dagdak, baka ang parents nun ay kasama sa mga Somali pirates. Di ba? Wala namang negosyo sa Somalia eh. Bakit milyonaryo na dumating sa Amerika yung Ilhan, congresswoman ng Somalia na nagiging Amerikano, at ngayon na nagiging Amerikano na siya, ay binabatikos niya ang konstitusyon at saka si Donald Trump na hindi naman siya Amerikano. Galing siya ng Somalia eh, kaya sabi ni Donald Trump, saan ka ba galing? Somalian ka eh. Tapos dito dakdak ng dakdak ka. Diba? Kaya siyempre ang mga Amerikano ay kakampi talaga yan kay Trump. Pero sa mga hindi totoong Amerikano na nandiyan sa Amerika, makikita naman sa kulay at sa itsura, doon sila kumakampi sa yung babae na yun, Congresswoman Ilhan, which is ang asawa niya ay kapatid niya. Gumawa sila ng itong wine distillery sa Amerika. Ang pinagtataka ni Donald Trump, saan galing ang pera? Wala namang negosyo doon sa Somalia. Kaya imbestigahan siya ngayon eh. Sabi ng Somalia, isuli sa amin yung babaeng yan. Sabi ng taga Somalia, lagot siya doon pagdating sa Somalia. Pabalik siya doon. Imbis binigyan siya ng asylum sa Amerika, ginawa niya ngayon, lumaki ang ulo niya, binatikos niya si Donald Trump. Pagkakamali yun, mga kababayan. Balik tayo dito sa Project Freedom ni Donald Trump. Ito na yung sa tingin ko dahil sa ang mamamayan ng Iran ay talagang hawak sa liig ng IRGC, ito na yata yung freedom. Baka in-neutralize talaga ni Trump ang IRGC. At ibang trupa naman itong naka-assign sa escorting ng mga oil tankers. At iba yung mag-secure sa Kharg Island, which is naroon yung
bilyon-bilyon na halaga ng langis na of course sa katapusan ng kwentong to ng giyera, mapunta yan sa Amerika, sigurado ako niyan. At yan ang pinaka-trophy ni Donald Trump, ang bilyonis dolyares na langis na nakapundo sa Kharg Island. Hindi gagawa si Donald Trump ng bold move kung wala siyang makukuha. Katulad ng Venezuela. Lahat ng oil ng Venezuela napunta na sa Amerika eh. Kaya kumikita ang Amerika ngayon dahil kay Donald Trump. Dahil magaling na statesman, magaling na businessman si Donald Trump. Noon pa man, mga ninuno niya ay mga mayayaman na sa Amerika at hindi galing ng Somalia at kung saan-saan manggaling. Katulad ni Barack Obama, hindi naman yun pure American. Di ba mga kababayan? Okay, so tapusin na natin itong video courtesy ng Times Now. Our support for this defensive mission is essential to regional security and the global economy, as we also maintain the naval blockade. President Donald Trump says the United States will use its best efforts to move trapped ships and crews safely through Hormuz. Trump claimed some vessels are running low on supplies and warned that any interference with the operation would be dealt with forcefully in a message widely seen as directed at Iran. If, in any way, this humanitarian process is interfered with, Ayan, so that yan interference will, yung warning ng unfortunately, CENTCOM, ng have to Central be Command dealt ng with Amerika. forcefully. Kapag harangin nyo ang aming escort sa mga oil tankers na labas-pasok ng Hormuz, you will be dealt with force accordingly. With force, ibig sabihin yan, pwedeng tirahin ng missile o kanyunin o machine gun. Di ba mga kababayan? Kaya napakagandang move ni Donald Trump ito para sa lahat ng bansa na bumibili. Iwan ko lang ang Pilipinas kung nagipag-usap kay Trump, si PBBM, na i-escort nyo rin ang aming barko. Ang problema lang, ang may-ari ng mga barko na mag-deliver sa Pilipinas ay mga oil tycoons eh. Mga sa Pilipinas, parang mafia rin ng langis na silang nagkukontrol. Di ba? Walang kontrol ang presidente eh. Kaya wala pa rin. Kahit na eskortan niya ng Amerika yung mga oil tankers ng Pilipinas na pagmamayari ng mga oil tycoons sa Pilipinas na mayroong monopolyo, iwan ko lang kung meron silang kartel, pero monopoly meron. Sila yung nagkukontrol eh. Yung mga mayayaman na may-ari ng kumpanya ng langis sa Pilipinas, kinukontrol nila ang presyo ng langis sa Pilipinas. Walang kontrol ang gobyerno. At ang hindi maganda, ang Pilipinas ang pinakamahal na langis sa buong mundo. Grabe no. Ibig sabihin, grabe ang profiteering, ang profit. Hindi proportion ng profiteering ng mga oil tycoons ng Pilipinas. Alright mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Project Freedom ni Donald Trump ay papunta na ng Hormuz. Ang another 15,000 Marines kasama ang mga naval asset nito, mga aeroplano, mga drones, submarino, para mag-escort sa mga oil tankers na lalabas pasok ng Hormuz Strait. Alright, pag-comment na lang sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na, maraming salamat sa lahat at sa mga bago pa lamang nag-subscribe. Malaking tulong ang subscription sa aking avid followers. Ako'y sasaludo sa inyo. Hanggang sa muli, paalam.